Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, andito na naman tayo para mag-update tungkol sa mga Dabarkads and syempre sa mga nangyayari po sa Itbulaga. Pero bago yan, narito muna ang ratings ng mga noontime show. Ito naman ay for June 18 na 2024. So kung inyong natatandaan, ay naibalita na natin yung tungkol sa June 17. So this time ay June 18 na 2024 naman, 'di ba? So makikita natin dito ang ratings ng It's Showtime 8.5%. So mataas. Habang ang Itbulaga ay 3.4%. So may dahilan naman kung bakit mababa ang ratings ng Itbulaga at bakit mataas ang ratings po ng It's Showtime. So pansinin nyo po itong All TV. 'Di ba nagsimula pong umere ang It's Showtime sa All TV ay June 17 na 2024. So tingnan nyo naman yung ratings ng All TV. 0.1%. 0.1%. Konting-konti lang yung nadagdag sa ratings nila kahit nasabihin na 5 or 6 yung network na pinagpapalabasan ng It's Showtime. Ibig sabihin lamang po nito ay konti ang nanunood sa All TV. Tapos anong igigiit nung ibang kapamilya supporters? Ilipat na lang daw kaya yung mga programa ng ABS-CBN sa All TV. Tingnan daw kung saan pupulutin ang TV5. For sure ay bagsak daw pag nilipat sa All TV. So sige, ilipatin nyo sa All TV. Diba? Tingnan natin kung ano ang magiging ratings kung sino ang manunood dyan. Kasi hindi naman nila pwedeng ilipat yan sa GMA Network dahil ando doon yung mga kalabang programa ng ABS-CBN, di ba, dyan sa GMA Network. So, once nanlipat nila yan sa All TV, di yun na yung pagbagsak ng ratings and syempre, walang susunod doon, di ba? So, ang sa akin lang naman, wag tayong masyadong mangbash dito po sa Itbulaga or sa TVJ. Kasi once na merong mga bagong programang ABS-CBN, saan ba kayo nakakatakbo? Diba sa Itbulaga? Dahil hindi naman kayo makapag-promote dyan sa It's Showtime kasi bawal. Itong TV5 po, pangalawa na yan sa network na mataas ang audience share. Na unahan na nitong TV5 ang GTV, no? So, ito ang pangalawang malakas itong TV5. Kaya nagre-rate din ng sobra-sobra ang mga palabas ng Kapamilya Channel. So, anong punto ko? Bakit ko po plinex itong mga ratings ng noontime show? Gusto ko lang iparating sa lahat na itong All TV kahit nadagdagan ang channel ng It's Showtime na pinagpapalabasan ay kokonti lang po ang ratings na nakukuha po nito. Ganyan din po yung nakuha noong June 17 and then ngayong June 18 ganyan ulit. So, consistent na 0.1% ang ratings na nakukuha dito po sa All TV. So, ibig sabihin, yan lang po ang reach ng kanilang network. Samantalang nais ko lang ibahagi din sa inyo itong nangyari po sa ating Dabarkads na si Yoyong Martires, no, na kung saan ay namaalam na po. Siya po ay malapit sa TVJ and lalo na po kay Bossing Vic Soto. Siya po ang isa sa sidekick ni Bossing Vic Soto dahil siya po ay kasama ni Vic Soto sa mga pelikula na kinabibilangan po niya. Kaya naman ang announce po ni Boss Joey yung pangyayaring yun na nagpapaabot po siya ng pakikiramay sa pamilya na ulila po nitong si Yoyong Martires ay napaiyak po ng bahagya itong si Boss Joey kasi pansin ko yun sa boses niya. And then itong si Bossing Vic Soto naman, napansin ko din ng closing gap, bahagya po siyang nagtakip ng mata niya, no? So, dama ko talaga yung kalungkutan nitong si Bossing Vic Soto kasi matagal niya po itong nakasama. Halos kapamilya niya na po ito. Kaya kami po ay nakikiramay, no? Maging yung mga Dabarkads natin dyan sa studio po ng Itbulaga nagulat din dito. And baging ang jowa po sa Sugod Barangay, nagulat din po. Samantalang speaking of Sugod Barangay, nakakatuwa po yung nangyari doon kanina, no? Kasi meron doong nasugod
sugod winner na kung saan nagandahan po siya sa sapatos nitong si Mayor Jose Manalo. Yung Nike na color white. So, sinearch natin kung magkano yung presyo nun. May kamahalan po talaga yun. Mahal na po yun para po, syempre, sa mga ordinaryong tao. Mahal na po yun para sa akin and mahal na po yun lalo na dito po sa Nasugod Barangay po niya. Ngayon, ang ginawa po ni Mayor Jose Manalo, binigay niya po ito kasi gusto ito nung Nasugod Barangay po nila. So, nung nakita ko yung expression ng mukha po nung binigyan ni Mayor Jose Manalo, wala pong mapagsidlan ng kasiyahan sa mga labi niya. No? Kasi simple lang po yun kay Mayor Jose Manalo pero napakalaking kasiyahan ang naibigay niya po sa mga simpleng mamamayan na katulad po ni tatay at partida. Meron po siyang sakit na prostate cancer. At natatandaan ko na September nung last year pa po siya nakapagpa-check up. So, ibig sabihin, hindi pa po nasusundang muli yung check up na yun. So, ang binigay po ni Bossing Vic Soto dito, nakakatuwa lang, dagdag pang pa-check up na rin ito and syempre, panggastos sa mga gamot at treatment niya sa sakit niya. Tumataginting po, na 70,000 pesos. Grabe po yun, no? Malaki po yun para po sa akin. Yung binigay po na normal, yung mga ibinibigay po na normal ni Bossing Vic Soto sa Sugod Barangay, nasa 55, 50, no? Ganyan. Pero itong kanina po, since meron pong karamdaman si Nasugod Barangay, ginawa po ni Bossing Vic Soto na 70,000. Grabe yun, no? And then, sinabi po nitong Nasugod Barangay po nila na hindi alam ng mga anak niya yung nangyayari sa kanya. Pinatawag po ni Mayor Jose Manalo yung mga anak ni tatay. And then, alam nyo ba? Sabi po ni Mayor Jose, alam nyo ba yung nangyayari sa tatay nyo? Ganon. Alam naman daw po ng mga anak nitong nasugod bahay. Yun nga lang, nagalit po, no? Nagalit po itong si Mayor Jose Manalo sa mga anak nitong si tatay. Napagsabihan po talaga ni Mayor Jose Manalo at ramdam ko po yung care, yung concern ni Mayor Jose Manalo doon sa nasugod bahay. Ramdam ko yung pagmamahal ng isang anak para po sa isang magulang. Ito po yung sabi ni Mayor Jose Manalo. Yung mga anak daw, hindi porket na kasama-kasama lang, no? Kasama yung magulang sa loob ng bahay, parang wala nang pakialam. 'Di ba? So dapat isipin daw at pahalagahan yung nararamdaman ng magulang, no? Maging mapagmatsyag syempre. Kasi itong si Nasugod Barangay kaya umiiyak once na siya ay nawala, 'di ba? Hindi naman pinapanalangin, pero ang iniisip daw nitong si tatay ay yung magiging kakahinatnan ng mga anak. Kaya ito'y umiiyak. Kaya sana daw hindi porket kasama lang sa bahay, parang wala nang mga pakialam. 'Di ba? So, dapat nating pahalaga ng ating mga magulang. Pakita natin yung concern sa kanila, tingnan natin kung ano ba yung nangyayari sa kanila. 'Di ba? Hindi yung parang walang pakialam, no? Basta parang anak lang. Ganon. Kaya naman pinagsabihan po ni Mayor Jose Manalo itong mga anak ni tatay na nasugod barangay kanina. So, kayo ba napansin niyo po ba yun? So, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa pagsuporta at pagsubaybay.